Kabanata 2741. Napatingin si Giselle kay James. Hindi ba talaga magaling ang acting mo? Gawin mo ang lahat para itago ito. Hindi sa akin iyon. Look at how you're treating me. Is this something a normal couple would go through? Ikaw yata ang mahuhuli sa amin. Tumigil sandali si Giselle. Sige, magpapansin ako. Tumingin si James sa kanya. Gagawin mo ba ang lahat ng iuutos ko sa'yo? Huwag kang mag-alala, maglalaro ako. Tinatrito ito ni Giselle bilang isang trabaho. Ginawa niya ito ng mabuti at ginawa niya ang kanyang makakaya. Nakatingin sa kanya si James habang malalim ang iniisip. Pagdating sa pag-arte, mas profesional siya tungkol dito, ngunit hindi siya sa karakter. Sumunod lang siya sa rules, pero lahat ng artistang nakatrabaho niya ay mas magaling sa kanya. Pero ayos lang dahil magiging ilang taon lang. Mas maganda kung wala siya sa karakter dahil kung magkakaroon siya ng feelings, mahihirapan siyang tanggalin mamaya. Sa 9:30 PM, hinatid ni Giselle si James pabalik sa hotel malapit sa kanyang lokasyon ng paggawa ng pelikula. Tinanggal ni James ang seatbelt at tumingin sa kanya. Hoy, gusto mo? Kumunat ang noo ni Giselle. Ano? Tumingin siya sa seryosong ekspresyon nito at biglang humagalpak ng tawa. Gusto ko sanang itanong kung gusto mong bayaran ko ang biyahe. Bakit ka kinakabahan? Sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Ayaw mo, pero masama ang pakiramdam ko kapag hindi ako magbabayad. Iniiwan ko ang pera dito. Bahala ka kung gusto mong kunin. Ngumiti si James, iniwan ang pera, at lumabas. Napatingin si Giselle sa pera, saka kinuha. James, sabihin mo, sa kasamaang palad, nasa hotel na siya. It was a quarter, she chuckled. Sinadya niya iyon. Gayunpaman, hindi masyadong malayo, nakuha ng paparazzi ang mga larawan ni James at ng babae sa kotse. Kinabukasan, nalantad ang relasyon ni #JamesTel. Mabilis na kumalat ang balita, at nang makita ng lahat ng mga artista at crew na nagtetrend siya, nagsimula silang magchismisan. May relasyon si James. Narinig kong sinabi ng isang crew na may nakita silang isang batang babae para salubungin siya. Ito ay eksakto tulad nito. Babae. Kaya, si Tel ay nasa isang lihim na relasyon. Katatapos lang kunan ni James ang unang eksena ng araw. Nang siya ay naginat, narinig niyang may nagbanggit ng kanyang pangalan, kaya tinanong niya ang kanyang katulong, ano ang iyong pinag-uusapan? Tumingin sa kanya ang katulong at nag-alinlangan. Kumunat ang noo ni James. Alam niyang may nangyari base sa ekspresyon ng assistant niya. Sabihin mo sa akin. Tahimik na sinabi ng assistant, your trending Miss Peterson was caught driving you home by the paparazzi. Kinuha naman agad ni James ang phone niya. Ang kanyang WhatsApp at Twitter ay binaha ng mga mensahe. Mabilis siyang pumunta sa trending page para magbasa. Napabuntong hininga ang katulong. Kapag nalaman ng mga tagahanga na nagpapanggap ka lang na nakikipag-date kay Miss Peterson at may kasunduan ka. Kung sinuswerte ka, masisira ang imahe mo. Ngunit kung hindi, may mag-iisip na ikaw ay binayaran para makipag-date sa isang mayamang babae. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Sinaman ng tingin ni James ang katulong. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kailangan ko ba ng pera niya? Tumango naman ang katulong. Alam naman ng lahat na ang tatay mo ang may pera. Bakit pa ang acting mo? Walang sagot si James. Tahimik na sinabi ng katulong, hindi madali para sa anak ng isang mayamang lalaki na makarating sa abot ng iyong nalalaman. Napangisi si James, bubugbugin kita kung patuloy kang magsalita. Sa pagkakataong iyon, maraming impormasyon ang nakuha ng mga netizen tungkol kay Giselle. Siya ay isang Peterson, mula sa Houston City. Nag-aral siya sa ibang bansa at bumalik, at siya ay isang babae na pinapatakbo ng karera na nagpapatakbo ng negosyo ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay kasing yaman ni James. Kabanata 2742. Lahat ng online ay nagpadala ng kanilang mga pagbati, ngunit iba ang ginagawa ng mga tagahanga ni James. Hindi lamang nila tinukso na ang kanilang idolo ay hindi ang pinakamaliwanag na tool sa shed kaya ang pagkakaroon ng career-driven na kasintahan ay magiging matigas sa kanya ngunit sinabi rin nila na malamang na siya ang masunurin. #Honestly, I kinda want to see him get whipped by his wife. Hashtag siya ba ay binabayaran para makipag-date sa babae? Hashtag nabalitaan kong napakayaman ng mga Peterson. Siya ay sumuntok. Hashtag ilang araw matapos lumabas ang balita, hindi sumagot sina James o Giselle at tila tahimik na umamin dito.
Maraming mga reporter na sumusubok na sumakay sa alon ay pumunta sa Houston Resort upang subukan at makakuha ng isang pakikipanayam kay Giselle, ngunit hindi niya tinanggap ang kahilingan ng sinuman sa kanila. Ilang unethical reporter ang naglabas ng chismis na sinubukan ni Giselle na paghiwalayin sina Colton at Frasier noong nakaraan. Nagdulot iyon ng talakayan online, at sinabi ng isang malapit sa source na pinili ni Giselle ang black gold para sa kanyang internship dahil kay Colton. Umupo si Giselle sa kanyang opisina at binasa ang mga komentong umaatake sa kanya online na may malamig na ekspresyon. Tumabi sa kanya ang sekretarya niya. Miss Peterson, dapat ba akong magpadala ng isang tao upang panatilihing kontrolado ang mga bagay? Hindi na kailangang pakialaman ang sinasabi nila online. Ibinaba niya ang kanyang tablet. Hayaan mo silang magsaya. Nag-alinlangan ang sekretarya ngunit hindi sinabi ang nasa isip niya. Pagkalabas niya ng opisina, nabangga niya si Gordon at natigilan. Mr. Peterson. Tumango siya, saka pumasok sa opisina. Dahan-daang bumangon si Giselle. Tatay, nakita ko ang balita. Umupo si Gordon sa sopa at ngumiti. Naparito ako upang ipaalala sa iyo na huwag pansinin ang mga komento online. Si James ang humahawak nito. Nagulat si Giselle at mukhang nagdududa. Anong ginawa niya? Inamin niya na nagde-date kayo and that crushed the rumors. Inayos niya ang lahat kaya hindi mo kailangang mag-alala. Umamin siya. Hindi makapaniwala si Giselle. Nagbuhos si Gordon ng isang tasa ng tsaa at napakunot ang noo nang makita kung gaano siya nabalisa. Hindi ba magandang bagay iyon? Siya ay isang responsableng tao, Giselle. Siya ay isang mahusay na bata. Dapat mong pahalagahan siya. Pinunasan ni Giselle ang tulay ng ilong. Sa kasunduan, hindi nila dapat isa-publiko ang kanilang relasyon para walang makaalam kahit na naghiwalay sila. Hindi ito makakaapekto sa kanyang karera o sa kanyang hinaharap. Bakit niya ito isinapubliko? Kinabukasan, sa Kongports. Matapos tapusin ni James ang kanyang mga eksena, kinuha niya ang kanyang mga bag kasama ang kanyang katulong mula sa hotel pagkatapos magpaalam sa crew. Narinig ng katulong ang doorbell. Sino ito? Lumapit siya para buksan ang pinto at nakita niya si Giselle na nakatayo doon. Nagulat siya, Miss Peterson. Pumasok si Giselle sa silid, at si James, na nag-iimpake ng kanyang mga bag, ay tumangala. Oo, sino ang nagsabi na maaari mong isa-publiko ito? Napangiti si James dahil ang tono nito ay parang darating para bigyan siya ng kalungkutan. Tumayo siya ng tuwid. Tinulungan kitang i-distract ang media, at hindi ka lang nagpasalamat sa akin, pero sinusubukan mo ring mag-higanti. Lumapit si Giselle, sabi sa kasunduan. Alam ko, dahan-daang ibinaba ni James ang kanyang manggas. Kahit hindi ko isinapubliko, nahuli pa rin kami ng paparazzi. Dapat lang nating gawin itong makatotohanan. Laging sinusubukan ng mga aktor na gawin iyon. Natigilan si Giselle. O tama, hindi ka artista. Nag-cross arms si James at nagpatuloy. So, kailangan kitang turuan kung paano umarte na parang girlfriend ng artista. Kabanata 2743. Tumalikod si Giselle at tumawa. Sa tingin mo kailangan mo akong turuan yan? Hindi. So, hindi ba dapat mas maging aware ka sa sarili mo kung ikaw ang umaarte bilang girlfriend ko? Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, biglang lumapit si James kaya napaatras si Giselle. Napangiti siya. Tulungan mo akong mag-impake ng mga bag ko. Walang masabi si Giselle. Umupo si James sa tabi ng mga bagahe at nagpatuloy sa pag-iimpake. Bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi ba dapat tumulong ang girlfriend? Siya ay lubos na hindi makapagsalita. Matapos may impake ang kanyang mga bag, tinulungan siya ni Giselle sa isa sa mga bag. Inabot niya ito sa katulong nang makitang nandoon ito. Hawakan mo ito. Huminto ang katulong at tumingin kay James, na naglalakad. Napapikit si James. Miss Peterson, sa tingin mo ba ay napakabigat ng mga bag ko para sa iyo? Sabay tayong magwa-walk out. Hindi ka ba natatakot? Alam na ng media na in a relationship kami. Walang kwenta magtago, so why not just be open about it? Nag-walk out si James kasama ang assistant niya. Walang sinabi si Giselle. Pagkalabas nilang tatlo sa hotel, may nakasalubong silang grupo ng mga reporter, gaya ng inaasahan. Nang isinapubliko ni James ang kanilang relasyon, nagulat ang mundo. Ngayong nakita silang sabay na lumabas ng hotel, pinatibay nito ang kanilang katayuan. Bati ni James sa mga reporter. Naglakad siya papunta sa kotse at inabot ang mga bag niya sa assistant niya bago tumingin kay Giselle na naglalakad palayo. Ngumiti si Giselle at pumasok na sa sasakyan.
Lumapit ang lahat ng mga reporter. Mr. Tel, kailan ka nagsimulang makipag-date kay Miss Peterson? Gaano na kayo katagal? Miss Peterson, may chismis online na in love ka kay Mr. Goldman from Baseburg at sinubukan mo pang sirain ang relasyon niya. Taos-puso ka bang nanliligaw kay Mr. Tel? Matalas na tanong ng reporter na ikinababa ng mukha ni Giselle. Nahuli ni James ang pagbabago sa kanyang emosyon at tumingin sa reporter. Bastos yan. Hindi ba in a very loving relationship si Mr. Goldman sa kanyang asawa? Nagkaroon din ako ng damdamin para kay Mrs. Goldman sa isang pagkakataon. Iyon ba ay itinuturing na sinusubukang paghiwalayin din sila? Gulat na napatingin sa kanya si Giselle. Maging ang kanyang katulong ay hindi makapaniwala sa nangyari. Talagang sasabihin ng lalaking ito ang kahit ano. Inamin ni James na may nararamdaman siya para kay Freya, at lahat ng mga reporter ay natigilan. Tahimik si Giselle sa buong biyahe pabalik. Napatingin siya kay James na nakaupo sa tabi niya at may gustong sabihin pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang katulong na nagmamaneho ay patuloy na nangungulit sa kanya. Sasabihin mo talaga kahit ano. Hindi ka ba natatakot na pasabugan ng media ang usaping ito? Buti sana kung pumutok lang. Kung nalaman ito ng mga Goldman, ito ay kakilakilabot. Nag-cross arms si James at Sam Andel sa upuan. Nasa nakaraan na ang lahat, kaya walang dapat ipag-alala. Tungkol, ngumisi ang katulong. Laming-galinga ang mga mata ni Giselle sa paligid. At pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, hindi na kailangang sadyang ipaliwanag ang iyong sarili sa mga mamamahayag. Alam niyang dinala iyon ni James para tulungan siya. Hindi ko naman sinasadya, nagsasabi lang ako ng totoo. Ikinaway ni James ang kamay niya. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ganyan ang gagawin ng boyfriend. Ngumiti ng matamis si Giselle. Talagang magaling kang artista. Hoy, may nararamdaman ka ba talaga kay Coleman? Tanong ni James, napahinto siya, saka tumingin sa labas ng bintana. Di ba normal lang sa mga babae na pumili ng partner na magaling? Laban. Kabanata 2744. Napapikit si James, ang mga lalaking pipiliin mo ay ang sa tingin mo ay namumukod-tangi. Hindi sumagot si Giselle. Kinagat niya ang kanyang dila at umiling. Hindi naman mali, pero higit sa lahat, dapat pumili ka ng magmamahal sa iyo. Kung hindi siya magiging iyo, gaano man siya katangi tangi. Nakikita mo ba ang mga relasyon bilang isang kalakal? Huminga ng malalim si Giselle at tumingin sa kanya. Tino, lecture mo ba ako? Nagpapakatotoo lang ako. Masyado kang makasarili at palaging ginagawa ang mga bagay sa paraang gusto mong kontrolin ng lahat. Napagtanto ko ito noong pumirma kami ng kontrata. Ayaw mo ng blind date pero ayaw mong tanggihan, kaya gusto mo ng tulong ko dito at magtakda ng rules. I have to pretend to be the perfect boyfriend to meet your parents. Hindi mo sinusubukang magpanggap na ikaw ang aking kasintahan, bagaman. Baka isipin ng mga tao na nagpapanggap kang amo ko. Inis na inis si Giselle. Ikaw, ano, mali ba ako? Ikaw ang nagtakda ng lahat ng mga patakaran sa kasunduan. Sa tingin mo ba madali akong manipulahin? Ayoko nang sinasabihan ako ng gagawin. Ngayong naisapubliko na ang ating relasyon, siguradong gugustuhin ka ng tatay ko na makita ka. Kung sa tingin mo ay hindi mo magagawang maging isang mabuting kasintahan, dapat kang maghanap ng iba na gagawa nito sa iyo. Sinabi ni James ang lahat ng iyon dahil naiinis siya sa mga online comments. Ang sabi nila ay ipinakapulupot siya ni Giselle sa kanyang daliri. Hindi pwede. Hindi siya ang manipulahin. Inutusan siya ni Giselle kasama ang kasunduan, ngunit hindi ba niya magagawa ito sa paraang gusto niya? Siya ang lumapit sa kanya, kaya hindi dapat siya ang nakakuha ng maikling straw. Matagal na natahimik si Giselle, saka kinagat ang lobby. Anong gusto mong gawin ko? Lilinawin ko ito, ang tatay ko ay hindi isang taong madali mong dayin. Kung makikilala mo siya, kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Sa Baseburg, bilang Sivio Villa, nakarating kay Colton ang balitang inamin ni James na may nararamdaman siya kay Freya noon. Isinara niya ang video, tumayo, at umakyat sa itaas. Si Freya ay natutulog kasama ang kanilang anak na babae sa silid. Hindi siya nanonood ng balita tuwing mayroon siya. Pagkakataong makasama ang kanyang anak na babae. Naalimpungatan siya nang maramdaman niyang may yamakap at humahalik sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinignan siya ng nagtataka, anong ginagawa mo? Samantala, sa Tel Manor, sinundan ni Giselle si James sa bahay ng kanyang pamilya para makilala ang kanyang ama.
Naniwala lamang si Jefferson na magkasama sila nang makita niyang isinapubliko ng kanyang anak ang kanilang relasyon. Tuwang-tuwa siya nang magpakita ang kanyang magiging manugang, kaya naghanda siya ng regalo. Nagulat si Giselle, hindi na kailangang gumastos ng anumang pera. Ay, wala yon. Inabot nito sa kanya ang regalo. Malapit na tayong maging pamilya, kaya huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong ikasal ang batang ito, tuturuan ko siya ng leksyon kung minamaltrato ka niya. Umupo si James sa sofa at tinawag si Edamame. Nang lumapit ang aso ay pinahid niya ito ng mabuti. Paano kung ang manugang mo ay pagmalupitin ako? Kumunat ang noo ni Jefferson. Wala ka bang pride? Tinapik ni James ang ulo ni Edamame. Tinanong ng tatay mo kung may pride ka. Walang masabi si Jefferson tungkol doon. Napatingin si Giselle sa katabi niyang sumoyed. Para itong puting snowball dahil sa sobrang lambot ng buhok nito. Napakaganda ng balahibo. Nakita ni Jefferson na nakatingin siya kay Edamame at nag-aalala na takot siya sa mga aso, kaya ngumiti siya at nagpaliwanag, Edamame yan, aso ni James. Napaka-friendly nito at hindi nangangagat. Huwag kang mag-alala. Kabanata 2745. Nagtanong si Giselle, pwede ko bang alagaan ito? Tumango si Jefferson. Siyempre kaya mo. Edamame, halika rito. Nang marinig nito ang boses niya, tumalon si Edamame mula sa sofa at lumapit sa kanya. Sinimulan niyang himas-himas ang ulo nito. Iniunat ni Giselle ang kanyang kamay, at sinimulan itong amuyin ni Edamame at tinanggap ang kanyang paghaplos. Sa sandaling hinawakan ito, inilabas ni Edamame ang dila at pumikit sa kasiyahan. Sinabi ni Jefferson, hindi ba ito isang magandang sanggol? Napangiti si Giselle. Oo. Tumikim si James at tinawag si Edamame pabalik sa kanya, ngunit lumingon lamang ito sa kanya at hindi gumagalaw. Kumunat ang noo ni James. Masama ka na bang aso ngayon? Halika. Ibinaba ni Edamame ang ulo nito at mukhang malungkot. Pinandilatan ni Jefferson si James. Pagkatapos ay nagtanong, Giselle, kung hindi ka pa naghapunan, manatili at kumain sa amin. Tumigil si Giselle, binawi ang kamay, at tumayo. Panipigitling panipi. Siya ang manugang mo, kaya natural na mananatili siya para sa hapunan, di ba? Tumingin si James sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Talagang gagawin ko ngayong tinanong mo. Natuwa naman si Jefferson at agad na hiniling sa mga katulong na maghanda ng hapunan. Pagkatapos niyang maglakad papunta sa kusina ay napatingin si Giselle kay James na nanginginig ang paa habang nakasandal. Sa upuan mukha siyang proud. Nandito ka sa bahay ko, kaya kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Nang oras na para sa hapunan, magiliw siyang tinanggap ni Jefferson. Kumain siya hanggat maaari dahil ayaw niyang ma-disappoint siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang kumuha si James ng isang malaking matabang piraso ng karne, inilagay sa plato niya, at ngumiti. Kumain ka pa, tingnan mo ang payat mo. Hindi ito magiging mahusay para sa panganganak. Napahawak si Giselle sa kanyang kubyertos dahil ayaw niya sa matabang karne. Sinadya niya iyon. Tumingin si Jefferson sa anak na may inis na ekspresyon. Kumuha si Giselle ng isang malaking tipak ng mashed patatas at itinapat sa bibig niya ang karne. Tumingin sa kanya si James at ngumiti. Gusto mo ba? Nagkunwaring nagustuhan ito ni Giselle. Ito ay medyo mabuti. Biglang sinabi ni Jefferson, Giselle, ayaw ni James sa mga gisantes. Hindi alam ni James kung bakit niya ginawa iyon. Nang marinig iyon, agad na sumandok si Giselle ng mga gisantes at inilapag sa kanyang plato. Dahil pinahirapan siya nito, ibabalik niya ang pabor na, have some peace. Bagay sila sa iyo. Samimangot si James, ngunit nang makita niyang nakatitig si Jefferson sa kanya, kinailangan niyang kainin ang mga gisantes. Ikaw ang pinakamahusay na ama sa mundo. Napangiti si Jefferson. Tingin ko, sumusuko ka na sa iyong munting minahan ng ginto, ha? Agad na napatigil si James sa pagsasalita. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Jefferson si Giselle na manatili at sinabing maaari siyang matulog sa silid ni James. Natigilan si Giselle, at bago pa siya makapagsalita, tumutol si James. Gusto mo sa kwarto ko siya matulog. Paano naman ako? Maaari kang matulog kahit saan mo gusto. Mukhang pag-alit si Jefferson. May napansin ba si Dad? Siguraduhin mong wala kang gagawin sa pinakamamahal na anak ng isang tao. Natigilan si James. May napansin ba si Jefferson? Napangiti si Giselle. Salamat, Mr. Tell. Ngumiti siya pabalik. Hindi na kailangang mahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi gagawa ng kabastusan ang bastos hanggat nandito ako. Natigilan si James.
Dinala ng katulong si Giselle sa kwarto ni James. Ito ay malinis at simple na may kulay abo at puting skim ng kulay. Walang pahiwatig ng maliliwanag na kulay, at mukhang kaaya-aya. Inilapag ni Giselle ang kanyang bag sa mesa at tiningnan ang mga gamit sa mga stand. Mayroong ilang mga magasin at libro, mga parangal, at mga larawan. May poster din siya, sa ibabaw ng kama. Kabanata 2746. Itinulak ni James ang pinto. Nang makita niyang hawak niya ang photo album sa kamay niya, dali-dali siyang umakyat para pigilan siya. Hindi ka makatingin yan. Napapikit si Giselle nang makita kung gaano siya kabahan. Anong meron? Mayroon bang iba pang hindi karapat-dapat na mga larawan sa album na ito? It's none of your business. Sinabihan ka ng tatay ko na doon ka matulog sa kwarto ko, pero hindi ibig sabihin nun ay hawakan mo na lang ang mga bagay dito. Talaga, ano ang gagawin mo kung pipilitin kong tingnan iyon? Hinawakan ni James ang kanyang palso nang subukan niyang agawin ang photo album mula sa kanyang kamay. Bakit kailangan mong tingnan ang photo album ko? Baka may crush ka sa akin. Natigilan si Giselle. Ilang sandali pa, binitawan ni James ang kanyang palso at umatras ng isang hakbang. Hinawakan niya ng mahigpit ang photo album at sinabing, maaari mong hawakan ang anumang gusto mo sa kwartong ito, ngunit hindi ko hahayaang maglagay ng kahit isang daliri sa photo album na ito. Pagtalikod pa lang niya ay pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid at sinabing, photo album lang. Marami pa ako sa kanila sa kwarto ko. Samahan mo ako, Giselle. Ipapakita ko sa iyo ang mga ito. Natigilan si James, Dad. Sinundan ni Giselle si Jefferson sa kanyang pag-aaral na may ngiti sa kanyang mukha. Ibinigay niya ang koleksyon ng mga album ng larawan sa kanya nang lumitaw si James sa harap ng pinto, hindi. Sinubukan niyang pigilan si Giselle sa pagbukas ng photo album, ngunit huli na ang lahat ay binuksan na ni Giselle ang photo album. Nang makita niya ang larawan, natigilan siya saglit bago humagalpak ng tawa. Noon lang niya naintindihan kung bakit ayaw nitong makita ang mga litrato niya noong bata pa siya. There was this one particular photo where he cried very hard while someone was shaving his hair. Natigilan si James, huminga siya ng malalim at gusto na lang magpakamatay agad. Paano hinahayaan ng kanyang ama na makita ng ibang tao ang mga larawang hindi kanais-nais? Hindi napigilan ni Giselle ang sarili at tumawa ng malakas. Natawa din si Jefferson. Tingnan mo siya, mukha lang siyang pangit na unggoy, minsan iniisip namin ng nanay niya kung anak ba namin siya o hindi. Inikat ni Giselle ang ulo para sulyapan si James. Well, karamihan sa mga bata ay mukhang pangit na unggoy kapag sila ay ipinanganak. Pero tama ka, ang pangit niya talaga. Lahat tayo ay ganyan kapag ipinanganak tayo. I'm sure ganito ka rin kakulit, pakli ni James. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang mahimatay ngayon. Hindi pwede. Dahil nakita niya ang aking mga larawan, dapat kong tanungin si Mr. Peterson para sa kanyang mga larawan din. Hindi pwedeng ako lang ang na-expose ng ganito. Sa gabi, nang lumabas si Giselle sa banyo at nakita si James na nakahiga sa kama, natigilan siya. Anong ginagawa mo dito? Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, sumagot si James, bakit kailangan kong ibigay sa iyo ang sarili kong silid? Wala akong pakialam sa sinabi ng tatay ko. Hindi ko ibibigay ang kwarto ko sa'yo. Mangyaring pumunta at hanapin ang anumang lugar na gusto mong puntahan. Matulog. Kumunat ang noo ni Giselle at tumingin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naglakad siya papunta sa kama at humigali na ikinagulat ni James. Nagtataka siyang tumingin sa kanya at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Di ba sabi mo makakahanap ako ng kahit anong lugar na gusto kong matulog? Dito na ako matutulog sa kama. Isinara niya ang magazine at kinuha ang kumot. Hindi ka ba mahihiya? Bakit ako dapat? Tanong ni Giselle. Noong una, inakala ni James na hindi matutulog si Giselle sa kanya kung tumanggi siyang umalis sa kanyang kama, ngunit parang nagkamali siya. Ikaw, magandang gabi po, matutulog na ako, sabi ni Giselle at tumalikod. Pagtingin sa likod niya, galit na galit si James kaya't nagumbok ang mga ugat nito sa noo. Dahil wala siyang pakialam dito, naisip niya na hindi rin niya ito dapat pakialaman. Humiga siya at tumalikod. Pareho silang natulog nang magkaharap ang kanilang mga likod, at napakaraming espasyo sa pagitan nila na maaaring magkasya ang isa pang tao sa loob nito. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Giselle na nag-iinit at nasasakal. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang dahilan ng kanyang pagka-suffocate. May braso sa ibabaw ng katawan niya. Lumingon siya para tingnan si James at hindi siya nakaimik sa poster nitong natutulog.
Nang ilalayo na sana ni Giselle ang kanyang braso, hindi siya nito binitawan at mas hinigpitan ang pagkakayakap nito sa kanya, dahilan para ma-freeze siya sa kanyang kinatatayuan. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame. Dumampi ang hininga nito sa batok niya. Nakakakiliti, at kakaibang pakiramdam ang pumipintig sa kanyang puso. Kabanata 2747. James, tawag ni Giselle kay James. Nang hindi ito tumugon, itinulak siya nito sa pagtatangkang gisingin ngunit hindi ito nagtagumpay. Natutulog siyang parang bato. Magaling. Ngayon hindi ako makatulog. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Dahil hindi niya kayang gisingin si James, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatiling gising hanggang umaga. Nang sumikat ang araw, pinawi ng liwanag ang kadiliman ng silid. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at napatulala nang makita ang mukha sa kanyang harapan. Pumikit siya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan, dahan-dahan, inilalayo niya ang kanyang braso nang hindi nagising si Giselle. Alam mo bang masama ang iyong posisyon sa pagtulog? Nagising na si Giselle at nakatitig sa kanya. Bumangon si James, umupo siya sa gilid ng kama at nilagay ang kamay sa noo niya. Hindi mo ako masisisi. Ako, nasanay na akong matulog mag-isa. Bumangon na rin si Giselle. Dahil sa buong magdamag niyang postura, masakit ang braso niya. Sinulyapan niya si James at sinabing, maghuhugas na ako. Pagkapasok ni Giselle sa banyo ay ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hindi siya makapaniwala na napakalma niya sa ganoong sitwasyon at nagsimulang maghinala kung babae ba siya o hindi. Samantala, sa loob ng banyo, nakatayo si Giselle na nakasandal ang mga braso sa ibabaw ng wash basin at nakatitig sa kanyang naguguluhan na tingin sa salamin. Hindi niya nakita, di ba? Tanong niya sa sarili niya. Sa isang kisap mata, mangganganak na si Cameron. Siya ay nagkakaroon ng pinakanak ang pananakit pagkatapos ma-admit sa ospital sa loob ng 2 araw. Sina Waylon, Freya, at Maisie ang kasama niya sa ospital. Maging sina Sonny at Mahina ay sumugod mula sa East Islands patungong Baseburg nang marinig nila na malapit na niyang ipanganak ang kanyang sanggol. Humigit kumulang 10 oras ang kirot bago siya itinulak sa delivery room noong hapon. Ang iba sa mga tao ay hindi pinayagang makapasok sa delivery room. Naikuyom ng mahigpit ni Waylon ang kanyang mga kamao, at ngayon lang niya naunawaan ang pagkabalisa ni Knowles ng mangganganak si Daisy. Nag-aalalang tumingin si Sonny sa delivery room. Nakarating na rin si Nick sa ospital. Nang makita niyang nakatayo ang lahat sa labas ng delivery room, napakunot ang noo niya. Pagkatapos noon, lumapit siya kay Sonny at inaliw siya. Magiging maayos ang cam. Tumango si Sonny. Lumilipas ang oras, paminsan-minsan ay tumitingin si Waylon sa kanyang relo. Sa sobrang pagkabalisa ay hindi na siya makaupo at nagpabalik-balik sa harap ng delivery room. Nakaupo sa mga upuan sina Maisie at Freya kasama sina Nolan at Colton sa paligid nila, nilalaman. Pumikit si Sonny at nagdasal na mahigit 3 oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin lumalabas si Cameron. Biglang naging berde ang ilaw sa itaas ng delivery room, at nagningning ang mga mata ni Mahina. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, "She's out." Napalingon ang lahat at napatingin sa nurse na lumabas sa delivery room. 2 nakalamon na sanggol ang nasa braso niya, at nang makita niya ang grupo ng mga tao, natigilan siya. It took her a few moments to come around her senses. Congratulations, nanganak na ng kambal si Miss Goldman. Pareho silang baby boy. Hindi nilinggan ni Waylon ang kanyang mga anak at nagmamadaling pumasok sa delivery room. Mahinang nakahiga si Cameron sa kama sa delivery room, at mapatla ang mukha. Cam, nang marinig niya ang boses ni Waylon at maramdaman ang init ng kamay nito, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa garalgal na boses, "Wayne." Hinalikan ni Waylon ang kanyang noo at sinabing na mamaos ang boses, "Magpahinga ka na. Mananatili ako sa tabi mo." Para siyang na-hypnotize sa kanya, nakatulog siya sa sandaling. Nakarelax siya. Pagkatapos nito, ipinadala si Cameron sa VIP care unit. Si Waylon ay nanatili sa tabi niya hanggang sa magising siya. Hawak ang kanyang kamay, tinanong ni Waylon, "Ano ang nararamdaman mo ngayon, Cam?" Ngumiti si Cameron at sumagot, "Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon." "Kumusta ang mga sanggol?" Hinalikan niya ang likod ng kamay nito at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ayos din sila. Cam, sa wakas gising ka na." Nang makita ni Cameron ang kanyang ama at si Mahina, natigilan siya. "Tatay, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Nag-aalala ako sa'yo, syempre. But luckily, both you and your kids are safe."
sabi ni Sonny habang nakahinga siya ng maluwag. Kabanata 2748. Tumango si Mahina at sinabing, tama na, Miss. Lahat kami ay naghihintay sa iyo sa labas. Tumingin si Cameron kay Wayland. Itinaas niya ang kanyang kamay upang itali ang buhok nito sa likod ng kanyang mga tenga at sinabing, napakaganda ng trabaho mo, Cam. Nang mabalitaan ni na Daisy at Knowles na nagsilang ng kambal si Cameron, tinawagan nila si Wayland at binati sila. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, dinala ni Wayland si Cameron para makita ang kanilang mga anak sa nursery room. Sumandal si Cameron sa bintana at tumingin sa dalawang sanggol. Hindi niya napigil ang tumawa. Napakaliit nila. Sigurado akong magiging kamukha mo sila paglaki nila. Kung kamukha nila si Wayland, sobrang gwapo nila. Humalaklak si Wayland at ipinulupot ang braso sa balikat niya. Gusto mo bang bumalik at magpahinga? Hindi. Gusto ko silang tingnan. Sige. Matapos silang magkaroon ng sapat na pagtingin sa kanilang mga sanggol, pareho silang bumalik sa kanyang ward. Pagkatapos, nakita nila sina Colton at Freysia sa ward na may maraming masusustansyang produkto sa kanilang mga kamay. Pumunta ba kayo para makita ang mga sanggol? Tumango si Walan. Gusto silang makita ni Cam. Inilapag ni Freysia ang isang bagay sa mesa at sinabing, Cam, iiwan ko ito dito. Huwag kalimutang kainin ito, dahil makakatulong ito sa iyo na mapunan muli ang iyong enerhiya. Maraming salamat, sabi ni Cameron. Hinawakan ni Colton ang balikat ni Freysia at sinabing, Wayne, please take care of Cam, babalik muna kami. Napangiti si Wayland. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Tinulungan niya si Cameron na makabalik sa kama at inihiga siya. Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin? Sinabi ni Cameron, gusto ko ng mga steak, beer, pritong manok, at bukod sa mga ito, kumunat ang noo ni Wayland. Napahiga siya sa pagkabigo at sinabing, bakit hindi ako makakain kapag naipanganak ko na ang mga sanggol? Walang magawang tawa ang pinakawalan ni Wayland. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo at sinabing, sige, maging mabuting babae. Maaari mong kainin ang lahat ng gusto mo pagkatapos mong ma-discharge mula sa ospital. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpahinga ng mabuti. Ipinulupot ni Cameron ang kanyang mga braso sa leeg ni Wayland at sinabing, kung gayon, siguraduhing bumawi ka sa akin pagkatapos kong gumaling. Nakangiting sumagot si Wayland, oo naman. Makalipas ang isang linggo, pinalabas si Cameron sa ospital. Nanatili si Sonny sa Emperor para tulungan ang kanyang anak na babae na alagaan ang kanyang mga anak. Sa tulong ni Sonny, nagawa ni Wayland na gugulin ang halos lahat ng oras niya sa pag-aalaga kay Cameron. Si Colton at Freya ay madalas na pumupunta sa kanilang bahay upang bisitahin sina Chip at Dale. Si Chip at Dale, ha? Ang cute ng mga palayaw, komento ni Freysia habang hawak niya si Chip sa kanyang mga braso, sinisip-sip ang kanyang pasafir habang nakatingin sa kanyang malalaking mata. Mas madaling matindaan din sila, sabi ni Cameron habang kinakagat niya ang mansanas. Bibigyan pa rin sila ng kanilang ama ng pangalan. Isa pa, magpipinsan na sila ni Charm simula ngayon. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita niya sila. Tumawa si Freysia. Biglang umiyak si Dale. Pareho silang napatingin sa pinanggalingan ng tunog at nakita si Colton na papasok na kasama si Dale sa kanyang mga bisig. Hindi ko alam kung bakit pero umiiyak ang batang ito kapag niyayakap ko siya. Ibinalik ni Freysia si Chip sa crib at naglakad patungo kay Colton. Kinuha niya si Dale mula sa kanya at sinabing, hindi mo kasi alam kung paano mo siya yakapin. Halika, ipapakita ko sa iyo. Kinuha niya si Dale at hindi nagtagal, tumigil ito sa pag-iyak pagkatapos niyang aliwin siya. Para sa mga sanggol na wala pang 3 buwan, kailangan mo. Silang yakapin ng paalang sa pamamagitan ng paggamit ng isang kamay upang hawakan ang kanilang mga ulo at leeg habang ginagamit ang isa upang suportahan ang kanilang mga balakang. Ito ay dahil sila ay maliit at marupok pa rin. Kung hawak mo sila sa maling posisyon, maaari itong makahadlang sa kanilang paglaki. Napakamot ng ulo si Colton. Talaga, lumaki na ang kanyang anak kaya nakasanayan na niyang hawakan ito patayo. Nag-aaral si Cameron habang nakikinig kay Freysia. Biglang napalingon si Freysia, Cam, don't tell me na hindi mo rin alam ang tungkol dito. Awkward nang umiti si Cameron at sinabing, actually, si Wayne at ang tatay ko ang humahawak sa mga batang ito pagkatapos kong ma-discharge sa ospital. Hindi ko pa sila nahawakan dati. Kabanata 2749. Hindi naman sa ayaw niyang hawakan ang kanyang anak. Kaya lang hindi siya hinayaan ng kanyang ama at ni Wayland na yakapin sila.
Nag-aalala ang kanyang ama na baka aksidente niyang masugatan ng mga sanggol. Humalaklak si Freysia, well, naiintindihan ko naman ang tatay mo. Ngunit gayon pa man, hindi mo dapat kunin ang iyong mga sanggol ng ganoon kadalas sa unang 3 buwan. Maliban sa pagpapakain sa kanila ng gatas o kapag humihingi sila ng yakap, hayaan mo lang silang manatili sa kanilang kuna at matulog. Napakurap si Cameron. Mukhang marami kang alam. Gaya ng inaasahan sa isang taong naging ina na. Nanatili sandali sina Colton at Freysia bago sila umalis. Tumingkayad si Cameron sa tabi ng kuna at pinagmasdan ang kanyang 2 anak. Marahan niyang sinundot ang kanilang mga pisngi gamit ang kanyang daliri. Oh my gosh, sobrang lambot at adorable nila. Para lang silang mga manika, naisip niya. Bakit hindi mo isinuot ang iyong sapatos? Bumungad ang boses ni Waylon sa kanyang likuran. Lumingon siya at sinabing, pumunta lang ako dito para tingnan ang mga anak natin. Lumapit si Waylon na may hawak na tsinelas sa bahay at inilagay ito sa tabi niya, kailangan mong isuot. Hindi ka pa fully recovered. Isinuot ni Cameron ang tsinelas at bumantong hininga. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na hindi hugasan ang aking ulo at gumamit ng air conditioner sa gayong mainit na panahon? Inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Waylon at nagreklamo. Humalaklak si Waylon at tinapik ang kanyang ulo. Well, kailangan mo lang maghintay ng 1 buwan. Nasaan ang tatay ko? Tanong ni Cameron. Nagpunta ang tatay mo sa palengke. May ipagluluto daw siya para mas mabilis kang gumaling. Bumaba ang mukha ni Cameron. Ano, hindi na mauulit. Ang kanyang ama ay nagluluto ng maraming pagkain para sa kanya nitong nakaraang linggo. Kung hindi mo kakainin ang pagkain, ang ating mga sanggol ay walang makakain. Hindi sila pwedeng uminom ng powdered milk araw-araw, ani Waylon. Bakit alam mo lahat? Bulong ni Cameron. Siyempre, alam ko ang lahat. Binuhat siya nito mula sa sahig at inihiga sa kama. Kailangan kong gumawa ng ilang takdang aralin kung gusto kong maging isang kwalipikadong ama, tama ba? Ngumiti siya at niyakap si Waylon. Napakasaya kong naging asawa kita. Sa Coralia, sa hometown. Sinabihan ni Yale si Ursel na isama si Zephyr sa palengke. Araw ng palengke noon sa bayan ng Homan, kaya magiging mas masigla ang pamilihan ngayon. Maraming mga bisita ang nasa lahat ng dako sa mga lansangan habang tinatahak nila ang sinaunang at maingay na bayan. Lumingon si Ursel at nagtanong, Sir, nakapunta na ba kayo sa palengke sa bayang ito? Hindi pa, sagot ni Zephyr. Alam ko na, tutal, buong oras kang nananatili sa kwarto mo. Dapat madalas kang lumabas at i-enjoy ang atmosphere sa ating bayan, nakangiting sabi niya. Bigla namang tumingin sa kanya si Zephyr, hoy, bago pa makapagsalita si Ursel. May bumangga sa kanya at natamba ang phone niya sa kamay. Ang tao ay hindi humingi ng tawad sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad pasulong na ang kanyang ulo ay nakayuko sa panlulumo. Tinulungan siya ni Zephyr na kunin ang phone niya at iniabot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nang makita niyang may mga basag ang kanyang telepono, sinigawan niya ang lalaki, Hoy! Tingnan mo kung saan ka pupunta. May narealize siya nang matapos siyang sumigaw at pinagmasdan ng lalaki. Siya ay naglalakad na may kakaibang lakad, at naramdaman niyang may kakaiba. Sir, medyo kakaiba ang hitsura niya, hindi ba? Napalingon si Zephyr at bahagyang kumunat ang noo. It's none of our business. Dapat tayong. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinundan ni Ursel ang lalaki. Hoy, Ursel, bumalik ka dito. Sigaw ni Zephyr, ngunit, hindi siya pinansin ni Ursel. Nilagay niya ang kamay niya sa ilong niya at bumantong hininga. Hindi niya alam kung bakit kailangang isuksok ni Ursel ang kanyang ilong sa mga gawain ng ibang tao. Sinundan ni Ursel ang lalaki sa lawa. Nang makita niyang umakyat siya sa bakod ng walang pag-aalinlangan, tumakbo siya at sumigaw, Hoy, ano ka? Tumalon ang lalaki sa lawa. Tumakbo si Ursel papunta sa bakod at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, umaasang ipaalam sa ibang tao na may tumalon sa lawa. Biglang inabot ni Zephyr ang phone niya at umakyat sa bakod. Tumalon siya sa lawa at hinawakan ang lalaki. Kabanata 2750. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa paligid ng bakod. Ang ilan sa kanila ay tumawag ng pulis, habang ang iba ay tumayo para tulungan sila. Dali-daling pumunta si Ursel kay Zephyr. Nagkapar si Zephyr sa lalaki, at unti-unti siyang natauhan pagkatapos bumubulusok ng isang subaw ng tubig. Nakahinga ng maluwag si Ursel. Samantala, dumating din ang mga pulis sa pinangyarihan. Pagkatapos nilang tanungin ang mga tao sa paligid para sa buong kwento, lumapit sila kay Zephyr at sinabi, Kumusta, Ginoo?
maaari ka bang bumalik sa amin sa istasyon ng pulisya? Kailangan naming kunin ang iyong pahayag. Tumango si Zephyr, sa police station. Hinihintay ni Ursel si Zephyr sa koridor. Nang lumabas si Zephyr pagkatapos magbigay ng kanyang pahayag, siya ay lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Bumalik na tayo at magpalit na tayo ng damit. Okay, sagot ni Zephyr. Pagkabalik nila sa homestay, sinabi ni Ursel kay Yale na isang lalaki ang nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa at na si Zephyr ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos makinig sa kwento, nagtanong si Yale, bakit niya gustong magpakamatay? Sino ang nakakaalam? Marahil ay nakatagpo siya ng ilang mga kaila-hilakbot na bagay at nawala ng pag-asa na manatiling buhay, sabi ni Ursel. Inilagay ni Yale ang butil ng kape sa hilingan at sinabing, pero medyo mapagmasid ka. Paano mo nalaman na magpapakamatay siya? Umupo si Ursel sa tabi ng bar at sinabing, nauutol siya sa paglalakad. Nag-aalala ako na baka lasing siya o ano, at baka mapatay siya kapag nabangga niya ang isang kotse sa kalsada. Hindi niya inaasahan na magpapakamatay pa rin siya. Ang lalaki ay isang binata lamang na nasa edad 20. Bumaba si Zephyr pagkatapos maligo at magpalit ng damit. Nilinggan ni Yale ang kanyang ulo at sinabing, well, parang narito na ang ating bayani sa araw na ito. Ano sa palagay mo pagkatapos magligtas ng buhay, Mr. Gosling? Mayroon ka bang ibabahagi sa amin? Naglakad siya papunta sa couch at umupo. Ayoko lang nasirain ng isang patay ang lugar na ito. Hawak ang isang tasa ng kape sa kanyang kamay, pumunta si Yale sa couch at iniabot ang kape sa kanya. Heto, ito ay para sa iyo na magpainit ng iyong sarili. Lumapit din si Ursel at sinabing, pero salamat sa iyong mabilis na pagkilos. Kung medyo mabagal ka, baka patay na talaga siya. Umangat ang ulo ni Yale at tumingin sa kanya. Siguradong napakaswerte niya na nakabangga niya kayong dalawa. Kung siya ay may lakas ng loob na magpakamatay, bakit wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay? Tanong ni Ursel. Tulad ng sinabi mo, marahil ay nakatagpo siya ng isang bagay na kakilakilabot na naging sanhi ng pagkawala ng gana niyang mabuhay, sabi ni Yale sa seryosong boses. Inilagay ni Ursel ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang ulo at humagulgol. Siguradong mahirap maging adulto. Lahat ng matatanda ay may kanya-kanyang problema at alalahanin sa kanilang buhay. Depende na lang kung paano natin sila haharapin. Pagkatapos magsalita ni Yale, tumingin siya kay Zephyr, na humihigop ng kape, at nagtanong, ano ka naman, Mr. Gosling? Pagkatapos ng mahabang pananatili dito, nakahanap ka na ba ng paraan para malutas ang problema mo? Ibinaba ni Zephyr ang ulo at tumingin sa kape. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Kukunin ko ito bilang isang oo pagkatapos. Napangiti si Yale. Oo, sagot niya. Ang sarap pakinggan. Matagal ka na sa bayang ito. Sigurado akong nag-aalala ang mga magulang mo sa iyo. Tutal ikaw lang naman ang anak nila, sabi ni Yale. Ibinaba ni Ursel ang kanyang ulo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kinagabihan, dumating si Ursel sa kwarto ni Zephyr kasama si Kisses sa kanyang mga bisig. Kumatok siya sa pinto, at inabot ng ilang minuto si Zephyr. Bago niya binuksan ang pinto, tumayo siya sa harap niya sa kanyang pantulog at nagtanong, yeah. Parang gusto mo talaga si Kisses. Hindi ka na bababalik. Kaya sa tingin ko ay dapat kong hayaan si Kisses na makasama ka sandali. Iniabot niya si Kisses kay Zephyr. Tumingin si Kisses kay Zephyr at ngumiti ito ng matamis. Hinawakan ni Zephyr si Kisses at tinanong, maaalala ba ako nito? Oo naman. Nasanay na rin sa bango mo, para maalala ka nito, nakangiting sagot ni Ursel. Habang hinahaplos ni Zephyr ang malalambot nitong balahibo, tumingin sa kanya si Ursel saglit at nagtanong, Sir, babalik ka pa ba rito pagkabalik mo?